Hi. Good afternoon po. This is Horizon Chaser. Should I say happy morning? Yeah, happy morning. Mondi, apo. Tama po, Mondi po. Apo. Okay naman po, Miss Horizon. Ito medyo naghahanda na para sa pagpunta sa klase ko mamaya. Ah, ay, wala pong problema. Uh, successometer. Successometer, apo. Apo. Well, actually, nung high school ako, nagdadaan po tayo like any other person po. Nagdadaan po sa maraming problema, lalo sa pag-aaral. At doon, minsan po naisipan ko na paano ba talaga magiging successful ang isang tao, no? Pag tinatanong ka, what would you like to be pag lumaki ka? Ganun tayo ng high school at elementary, di ba? Ayun. Medyo iniisip ko na malalim. Sabi ko, ano nga ba talaga ang sukatan para masabing ang isang tao ay successful? Ito ba ay pera? Opo, ayan, meter, yun yung measure. Oo, ng success. Opo. Yun nga, hindi ko, iniisip ko kung sa pera ba, sa katanyagan ba, o sa marami, sa popularidad ba, o ano. So, medyo ko ang napag-isip-isip ko na ang tunay na measure ng success pala, para sa akin, sa ganang akin po, is yung maligaya ka, masaya ka sa ginagawa mo at nangyayari sa buhay mo. Yeah. Para sa akin po, ganun. Tama po. Tama po yan. Ah, wala naman po masyadong maraming sikreto, Miss Horizon, no? Actually, ako po ay proud na sabihin na ako po ay guro ng isang public school sa Iris po ko, Eulogio Amang Rodriguez. At part-time po, nagtuturo din ako sa Adamson University. Nung ako po kasi ay bagong arkitekto pa lang, napadpad po ako sa Makati, doon ako nagtrabaho, doon ko napatunayan sarili ko na kaya ko palang kumita na malaki, no, sa pagpa-practice ng profesyon. Unfortunately or fortunately, kinailangan po ng teacher dito sa aming abang eskwelahan dito sa Iris, ano, at medyo dahil sa kakulangan na, well, proud ako dahil ito ay public school po na nag-aaral dito puro mga scholars, ano po. Ngayon yeah, okay. So, nung kailangan po ng teacher, naisipan po ng dean namin noon, sa Architect Ramon Tanglao, na kausapin ako kung gusto ko magturo. And, nung una, pinagbigyan ko dahil siyempre may utang na loob ako sa dean ko, no? Pinagbigyan ko siya isang semester hanggang sa na-inlove ako sa pagtuturo eh. Nakita ko na parang mas nahahasa yung aking kaalaman pag ako ay nagtuturo. So, hindi lamang yung estudyante natututo, pati ako natututo rin sa ginagawa namin. Ayun. So, yun po naging simula ko. Ay, opo, opo. Yes, later ko na lang po na-realize na pamilya pala kami ng teacher. Yung father ko teacher po, at yung mother ko ganun din. So, uh,
Nakakadagdag pa sa kaligayahan natin yan. Bago po maging professor, maging teacher? Well, actually, personal dilemma po. Dahil nung una, since wala naman ako formal na training sa pagtuturo, nung magsimula ako, parang may question sa sarili ko, no? Oo nga't arkitekto ako, lisensyado, pero gaano naman kaya ako ka-effective magturo? Yun ang tanong ko sa sarili ko. So, sinikap ko po kumuha ng unit sa masteral at kumuha rin ng units on professional teaching para kahit pa paano ma-compensate ko ano man yung kakulangan ko. And hopefully, nararamdaman ng mga estudyante ko ngayon yung pinag-iba ng guro na talagang may passion sa pagtuturo through continuous education. Well, actually, I'd like to share my mistake, yung pagkakamali ko po nung araw. Inisip ko po kasi noon na ang continuing education ay hindi ganun kahalaga sa pagtuturo, no? Ang nasa isip ko po noon, as long as wide reader ka, as long as meron kang enough background sa education dun sa kursong tinuturo mo, at meron kang background sa practice, enough na. Napatunayan ko po sarili ko, napakahalaga pala ng continuing education. Kaya po ako mismo ay sumasama sa isang programa para mag-provide ng continuing education sa mga katulad kong arkitekto at yung mga nagtuturo din. So sila po, hanggat maaga pa, hanggat nagsisimula pa lang sila, bigyan po nila ng pansin at bigyan nila ng karampatang panahon ang pag-aaral, continuous education, para ma-strengthen yung kanilang kakayanang magturo. Hanggat bata pa. Yes, tama po yan, tama po. Opo. Tama po yan. Oo naman po. Yes. Yes, tama po yan. Opo. Pag, pagdating po, pagdating po kasi Tagalog, parang masyadong mataas yung level ng term na dalubhasa. Yeah, actually, yeah. Tama po yan. Tama po yan. At kung hindi kayo nakapasa sa board exam, tama po. Ay, salamat po. Ay, salamat po. monbiflorendo.weebly.com po. Ginawa ko pa yan originally para yung mga estudyante ko, meron silang maging reference sa kanilang kung gusto nilang matuto on further on design and the other aspects. Well, una po dun sa mga nagbabalak pa lang na kumuha ng kursong arkitekto, no, yung nasa third year, fourth year high school pa lang po ngayon, examinin po nila ang sarili nila kasi kailangan po pag arkitekto ka, meron ka talagang passion to serve the people. Meron po kasing misnomer ang karamihan, na kapag kumuha ka ng architecture, ito ang
magpapayaman sa'yo. Ito ang mag-aahon sa lusak, no, mula sa lusak sa pamilya mo. Well, in a way, totoo po yun, pero mas malaki po ang katotohanan na ang architecture po is service. Serbisyo po sa tao. Regardless kung ma-compensate ka o hindi. For as long as you are geared towards service to people, nasa tamang direksyon ka. So, kailangan po marunong sila sa siyensya, marunong sila sa matematika, at sa mga filosofiya para po sila maging mahusay na arkitekto pagdating ng araw. Opo, tuloy-tuloy lang po ang pag-aaral. Tama po yon, tama po. Tama po, Miss Horizon. Ay, Miss Horizon, I'm sorry. Pwede ko ba idugtong yung mga bagong arkitekto naman ngayon o yung mga architect pa lang ng board exam? Opo, sa mga mag-aaral pa lang. Hmm. Sige pa, salamat. Sa mga nag-aaral pa lang po ng arkitektura at yung mga naka-graduate na at mag-take ng board exam at yung mga bagong pasa ng architecture, ipapaalala ko lamang po sa inyo na ang arkitektura, ang profession po natin ay nakabase sa serbisyo. Wag po masyadong tumuon doon sa kinikita. No, wag po masyadong tumuon doon sa negosyo ng architecture. Mas bigyan po natin ng pansin ang katapatan sa ating mga kliyente. Kasi diyan po magre-revolve lahat eh. Kapag tayo po ay tapat sa ating at honest sa ating mga kliyente, mararamdaman po nila at magiging tapat din sila sa atin, maging sa pagbabayad ng ating professional charger. Pero kung tayo man po ay kikita na malaki at mataas ang ating professional charge, pero sinungaling naman tayo sa kliyente natin, wala rin pong patutunguhan yun. Hindi rin po yun makakalayo, kumbaga. So again po, sa serbisyo po tayo tumuon at wag doon sa kikitain.